Para sa ating balita, mga Hamas, itinakwil na ng mga kapwa Muslim. Nakaban ngayon sa bansang Qatar ang mga kapwa nito Muslim na Hamas. Yan ay matapos ipag-utos ng US sa bansang Qatar na huwag nang tanggapin ang mga Hamas bunsod ng kanilang hindi pagsang-ayon sa mga demand ng Israel sa kasunduan ng ceasefire. Matatandaan na ang Qatar ang nagsilbing kanlungan ng mga lider ng teroristang grupo mula pa noong 2012 nang umalis sila sa Syria dahil sa kaguluhan doon. Nag-umpisa ang pahiwatig ng US sa Qatar mula pa noong matapos ang malagim na pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7, 2023. Pahiwatig na nagsasabing wag nang tanggapin ang Hamas. Pero hindi ito maisagawa ng bansang Qatar dahil kailangan pa rin anya ng channel na magsisilbing tagapamagitan sa Hamas. Pero dahil sa nabigo ang Hamas na magkaroon ng produktibong kasunduan sa Israel at sa pagkabigo na pakawalan ang mga bihag, nagkaroon ng pinal na desisyon ang Amerika na pagbawalan na ang Qatar na tanggapin ang mga Hamas sa kanilang bansa. Naging batayan din umano ng desisyon ang pag-execute ng Hamas sa Amerikanong hostage na si Hersh Goldberg Polin at 5 iba pa noong buwan ng Agosto. Ayon sa US, hindi kaaya-ayang makita pa na ang mga lider ng Hamas na malayang namumuhay sa bansang Qatar. Yan ang pahayag ng isang mataas na opisyal sa White House. Hindi rin anya makatotohanan ang mga kondisyong hinihingi ng Hamas sa kasunduan na pawang mga leeway lamang upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa Gaza. Bagaman buo na ang desisyon, sa ngayon ay hindi pa naipapahayag kung kailan ito magiging epektibo at saang bansa dadalhin ang mga lider ng Hamas sa oras na maipatupad na ito. Posible anyang lumipat ang mga lider ng Hamas sa Turkey, sa Iran, sa Oman, sa Lebanon o sa Algeria. Hiniling din ni Netanyahu na i-freeze ang lahat ng mga assets at kayamanan ng Hamas sa Qatar, yamang sila ang nagkakanlong sa mga ito. Ipinagdiinan ng US na gagawin nila ang lahat para makumbinsi ang Hamas na ilabas na ang mga hostage nito bago tuluyang magpalit ng administrasyon sa US sa Enero ng susunod na taon. Naniniwala din ang US na ang pagpapatalsik sa kanila sa Qatar, ang pag-freeze ng kanilang mga asset at iba pang mga sanctions ay makakatulong upang mapilitan ang Hamas na ilabas na ang mga hostage nito. Nilinaw naman ng Qatar na ang nasabing kautusan ng US ay naipahatid na nila, kung saan direkta nilang sinabi na hindi na sila welcome sa bansa. Para naman sa Hamas, hindi daw anya totoo na pinapaalis na sila ng Qatar government. Ang mga kwentong ito ay gawa-gawa lamang daw ng Israel. Pero isang opisyal sa Qatar ang nagsabi na hanggat hindi nagkakaroon anya ng mabuting hangarin sa kasunduang ito, hindi magagampanan ng Qatar ang kanyang posisyon bilang tagapamagitan. Dahil dito, wala na ring saysay pa ang opisina ng Hamas na nasa kanilang bansa. Gayunman, hindi nabanggit ng nasabing opisyal kung hanggang kailan ang deadline para lisanin nila ang bansa. Kaugnay ng balitang ito, sa kabila ng pagsusumikap na mapalaya ang mga hostage na dinukot ng grupong Hamas, isang senior Hamas official ang nagsabi na wala nang nakakaalam kung ilan pa ba talaga ang buhay sa mga hostages at kung nasaan na sila. Ang pahayag na ito ay sinabi sa CNN nang makapanayam nila si Osama Hamdan, isa sa mga tagapagsalita ng Hamas at miyembro ng Political Bureau. How many of those 120 are still alive? I don't have any idea about that. No one has any idea about this. Dagdag pa rito, hindi rin nagbigay ang Hamas ng kumpletong listahan ng mga bihag na buhay pa at paminsan-minsan lamang umano kung magbigay ng mga pahiwatig na may buhay pa sa mga hostage. Kadalasan ay ginagawa pa nila ito kapag meron lang silang propaganda na sasabihin. Matatandaan din na sinabi ng Al-Qassam Brigade na mayroon pang 2 Israeli hostages na nasawi dulot umano ng pambobomba ng IDF. Iginigiit ng Hamas na anumang karagdagang pagpapalaya ng mga bihag ay mangyayari lamang kapag pumayag ang Israel na wakasan ang digmaan, alisin ang mga tropa mula sa Gaza at pahintulutan ang Hamas na ibalik ang kanilang posisyon bilang de facto sa gobyerno ng Gaza Strip. Isang kahilingan na hindi katanggap-tanggap naman sa Israel. Kaugnay nito,
Nais din ng US na baguhin ng Hamas ang kanilang mga demand tungo sa mga kondisyong malapit sa hinihingi ng Israel.